Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Eat Bulaga sa TVJ and syempre sa mga Dabarkads. So kanina ang bumungad po sa atin, opening pa lamang po na Itbulaga si Alan Kay, andyan po si Ryan Agoncillo, and syempre itong si Arvo ni Gabriel, Raisa May, Karen Ice Ruben, syempre itong si Miles Ocampo and Maine Mendoza. So ngayong araw wala pa din pong Atasha Mulak, parang si Arvo ni Gabriel po ang palit muna kay Atasha Mulak habang ito ay busy pa sa kanyang mga proyekto. So marami na po kasi ang nakakamiss talaga dito kay Atasha Mulak, kaya araw-araw talaga ay may naghahanap po sa kanya. Pero wag kayong mag-alala, si Atasha po ay hindi tinanggal. Araw-araw po natin yang sasabihin nang sa ganon ay hindi po mag-alala ang lahat ng Dabarkads. Samantalang ang sugod bahay mga kapatid naman ay napakalayo ngayong araw ng Huwebes. Nasa barangay is Bahak-Bahak, Olongapo City. So napakaaga actually, baka kagabi pa nga po andyan na po sila para po mag-set up ng mga paraphernalia para ngayong araw. Grabe talaga itong sinusuong po ng mga Dabarkads natin, ano? Lalo na po yung mga nagtatrabaho sa likod ng camera. Saludo talaga kami sa inyo. Dahil kahit anong pagod, puyat at hamon sa inyong trabaho ay andarito pa rin at nadi-deliver ninyo ng maayos ang mga bawat papanoorin namin dito sa Eat Bulaga. Samantalang isang netizen naman ang nagbahagi po ng kanyang statement. Ito po ay naglaro sa Givi5 kasama po ang kanilang grupo, mga kabarangay niya, no? Sabi po dito, just got home very safe and smooth travel from Eat Bulaga TV5 Givi5. Salamat muna una Lord God sa matiwasay na paglalakbay papunta at pauwi sa aming mga tahanan. Maraming salamat Olongapo City Mayor Lenji Paulino Itay Rolen, ayan tinag niya, Paulino, sa pag-provide po ng aming sinasakyan papuntang Itbulaga at pauwi ng Olongapo. Grabe ang layo. At pabaon po, salamat din sa mga kaibigan nako. Nakilala nyo na po kung sino kayo. Salamat sa palagiang suporta sa aming kapitan. Salamat sa suporta at pagmamahal, maging ang kasamahang barangay council, aming Secretary Mike Daw, aming Trias, at sa lahat ng buong barangay staff and employees. Salamat sa inyo, lalo na yung sumama sa video, higit sa lahat sa aming mga prayers. And pinasalamatan din po niya dito yung mga anak-anakan niya daw na staff ng Itbulaga at sa mga host na napakababait. Salamat Miss Maine Mendoza at Miss Miles Ocampo at buong nagdasal at nag-cheer sa aming mga taga-Olongapo. So grabe, 'di ba? From Olongapo, biyahe po sila ng TV5. Nakaka-proud, nakaka-amaze dahil talagang ang Itbulaga po kahit nasaan mang panig ng mundo or bansa natin, etong mga sasali po sa kanilang segment, talagang hindi po alintana yung pagod, yung layo, 'di ba? Kaya nakaka-proud po maging Dabarkads. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po dito sa post ng isang netizen sa Facebook. Sabi kasi niya dito ay kung meron daw pong cyber warrant na in-issue dito kay Daryl Yap. Sabi niya, naalala niyo po ba or naalala niyo pa ba ang cyber libel case na isinampa ni Big Soto kay Daryl Yap? May natandaan ba kayong cyber warrant na in-issue para sa phone at PC ni Daryl Yap? Wala, di ba? So, parang wala naman pong ini-issue'ng cyber warrant, mga kadabarkads. So, ano ba yung cyber warrant na yan? A cybercrime warrant is a legal document po that gives law enforcement the authority to access digital evidence during cybercrime investigation. Cybercrime warrants are similar to traditional search warrants but are used in the digital realm. So, yan po pala yun mga kadabarkads. So, wala naman po ako natatandaan kasi kung magbibigay po ng cyber warrant ang korte, syempre, parang mag-aano sila, magkakalkal sila
doon sa mga digital na kagamitan po nitong si Direk Daryl Yap. And speaking of Direk Daryl Yap, eto nga po at meron siyang pinapatamaan sa kanyang naging post. Sabi niya, tsaka ka mag-post tungkol sa pag-api sa mahirap kapag di ka na empleyadong sunod-sunuran sa mga nangangamkam ng lupa. And eto nga po't may nagtanong sa kanya na isang netizen nag-comment kung kailan ba yung trop. Tagal-tagal na inip na ako. Sinagot po yan ni Daryl Yap. Sabi niya, kalma, kinasuhan na ako, Pete. Huwag kang atat. So until now, umaasa pa din po itong si Direk na may papalabas sa sinihan yung kanyang pelikula. Napakalinaw naman po na baka ma-ex na ito kahit na makompleto niya ang naturang documents or requirements na hinihingi po sa kanya. Baka ma-ex naman yan. Samantala, pag-usapan naman natin ang naging revelasyon tungkol po dito kay Attorney Buko de la Cruz. Sabi kasi dito sa inilabas na write-ups ng isang article, dream come true Buko de la Cruz say Baliwag University to have College of Law soon. So ayan, aspiring lawyer in Bulacan will soon have a new option for their legal studies. Divina Law Senior Partner Enrique Buko de la Cruz Jr. said his dream of having a College of Law at Baliwag University may come true soon. De la Cruz said this after the Legal Education Board's inspection team led by Commissioner Voltaire San Pedro visit Baliwag University last week. De la Cruz, a former Baliwag Municipal Councilor, joined the team during their visit. Looks like there will be more Bulakenyo abogados in the future. So nakakatuwa lang mga kadaber cats dahil itong si Attorney Buko de la Cruz mas lalong umingay yung pangalan niya noong humawak po siya ng kaso ng TBJ laban po doon sa mga haloshos, di ba? Doon siya talagang nakilala at ang dami pong tumangkilik sa kanya at nagmamahal at sumusuporta. At ngayon mga kadaber cats, so yung kanyang pangarap po na magkaroon ng university to have college law dito po sa Bulacan, Baliwag, Bulacan, matutupad na. And dahil nga po matutupad na soon itong kanyang dream, mukhang mas marami pong magiging abogado na mula po dito sa Bulacan. Samantalang kanina naman mga ka-Dabarkads ay napuno po ng hiyawan at sigawan ng mga Dabarkads natin sa studio po ng Itbulagan nang dumating etong si Julia Montes. So nag-promote po siya doon ng The Saving Grace na kung saan ay malapit na pong magsimula sa TV5. So nakakatuwa lang dahil labas-pasok na po ang mga kapamilya artists sa TV5 and syempre sa programa po ng Eat Bulaga. Wala pong restriction dito mga ka-Dabarkads, no? Unlike po sa ibang programa na kung saan ay bawal pong banggitin ang katapatan na show dito po sa Kapuso, 'di ba? So grabe din yung restriction nila. Pero sa Itbulaga dito, love-love lang kami. Walang restriction and lahat magbibigyan ng tsansa para ito ay mapanood at ma-plug sa national television. So paano hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta and don't forget to like, share, comment, and subscribe.